Viral ngayon sa social media ang isang OFW na di umano'y namatay dahil daw sa nagpakamatay. Kung napanood nyo ang video na kumakalat sa Facebook at TikTok patungkol kay Kabayan, hindi po iyon totoo. Mali daw po ang balita na nagkalat sa Facebook. Iba daw po yung nagpakamatay at iba rin po ang naging sitwasyon ni Kabayan. Kaya kung nais mong malaman kung ano ang totoo, narito po ang buong detalye. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Siya si Sherlyn Derrick, isang Ilocana OFW sa Kuwait na nag-viral sa social media na umano'y namatay dahil sa nagpakamatay. Binigyan linaw po ito ng matalik na kaibigan ni Sherlyn na ang kumakalat na video sa Reels, Facebook, TikTok na patay na di umano si Kabayan ay hindi po daw totoo. Kaya nagalit ang amo ni Sherlyn at pamilya dahil sa mga post na pinakalat ng ilan nating mga kababayan na patay na di umano si Kabayan. Sa post ng kaibigan ni Sherlyn, nilinaw nito na noong March 19, 2024 sa magkaparehong oras, dalawa umanong Pinay ang isinugod sa hospital ng Kuwait. Ang isa daw po dito ay nagpakamatay sa kusina. Hindi matukoy kung anong dahilan sa pagpapakamatay ng isa nating kababayan na isa ring OFW sa Kuwait. At ang isa naman daw dito ay si Sherlyn Siddiq. Isinugod ito ng mga amo sa hospital dahil sa hindi daw ito nagising at kasalukuyang nasa ICU dahil sa nakumatos daw itong ating kababayan. Binigyan linaw rin ng isang Pinay na nagtatrabaho sa hospital na yung umanong video na nag-viral sa Facebook, TikTok na nakahiga si Sherlyn, yun daw po yung time na dadalhin ito para masitiskan. At ito po ang nangyari kung bakit nasa social media ang video ni Kabayan. Kwento ng kaibigan ni Sherlyn, bago umano nangyari ang insidente, nakapagsumbong pa umano sa kanya si Sherlyn na nang babae ang kanyang mister sa Pilipinas. At ang pinakamasakit pa daw, ang babae umano ng kanyang mister ay mismong kumari nito. At sinabi rin umano sa kanya ni Sherlyn na nagsumbong umano ang anak nito na iniwan umano sila ng kanilang tatay dahil doon matulog sa bahay ng kabit. Bukod sa masamang balita, nakatanggap rin umano ito ng isang video. Nahagip ng kamera ang kanyang mister na nasa bahay ito ng kabit. Magkasama nilang sineselebrate ang kaarawan ng anak ng kabit ng kanyang mister. At dito na umanong nag-umpisang umiyak si Cristel na walang tigil. Humagulhol daw ito ng humagulhol, inilabas nito ang sama ng loob sa kanyang mister at kumari. Ito yung video ni Sherlyn na kuha ni Kabayan, kung saan sinabi nito na pagod na siya sa kanyang buhay dahil sa pinagagawa ng kanyang tarantadong mister na naiwan sa Pilipinas. Kaya gusto na niyang mamatay. Kwento pa ni Kabayan, matapos umanong ilabas ni Kabayan ang sama ng loob, nakatulog na umano sila. Kinabukasan, nagtaka sila dahil magtatanghali na ay hindi pa rin bumangon si Sherlyn. Kaya't ginising nila ito, pero di daw ito gumising. Kaya dito na sila nataranta at kaagad nilang tinawagan ang kanilang mga amo at isinugod ito sa hospital. Ang buong akala ng mga kasamahan ay patay na si Sherlyn. Kaya pinost nito sa social media ang video para mapaabot sa mister at kabit na sila ang dahilan kung bakit namatay si Sherlyn. Dagdag pa ni Kabayan, nalaman lang umano niyang buhay si Sherlyn nang sugurin siya ng kanyang amo kasama ang kapatid ni Sherlyn. Galit na galit daw ang kanyang amo sa pag-post nito sa social media ng video ni Sherlyn na umiiyak. Gusto ipa-delete ng amo, pero paano pa ito madidelete, ipinagpasapasahan na. At marami na ang nagre-re-upload ng video ni Kabayan sa kanilang account. Ang ilan may caption pa na rest in peace, condolence at nagpakamatay daw dahil sa kabit. Kaya ang ginawa ni Kabayan, nag-public apology ito sa pamilya. Nanghihingi siya ng kapatawaran sa kanyang nagawa. Ani sa post ni Kabayan, may public apology sa pamilya po ng kaibigan ko sa pagpo-post ng video niya. Bilang nagmamalasakit sa kanya, kaya ko yun agad nagawa kasi ako yung saksi sa lahat ng hirap niya dito. Nag-apology rin ako ng personal sa kapatid niya na andito kasi nagpunta siya kanina. At kinausap ako kasama ang amo namin.
Kahit sobrang galit yung amo namin sa akin sa pagpo-post ng video niya na dapat sa kapatid niya lang dapat ko isend. Ani pa sa post ni Kabayan, pero wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko kasi di siya nag-iisa sa laban niya. Di niya sasarilinin ang lahat ng hinanakit niya. Not stable pero umaasa ako na maging maayos ang lahat. God is good. Lumaban kasi para maharap mo ang asawa mo at kabit niya na naging dahilan bakit mo nagawa yan. Magalit ka man sa akin, tanggapin ko, basta mapakinggan lang ng Diyos ang lahat ng prayers namin. Kahit sino naman siguro ay magawa rin itong nagawa ni Kabayan, lalo pat alam niya ang punot dulo kung bakit nagkaganito si Sherlyn. Marahil gusto lang siguro nitong si Kabayan na malaman ng pamilya ni Sherlyn ang totoong problema nito para mapanagot nila ang mister at ang kabit na nasa Pilipinas. Marami naman ang nagbigay suporta sa kaibigan ni Sherlyn. Ayon sa kanilang komento, tama lang po ang ginawa niyo, Cubs. Para makarating din ito kay Senator Raffy Tulfo at mahanap ang asawa at kabit nito na dahilan kung bakit nagpakamatay kaibigan mo. Dapat pagbayaran nila yan. Dapat makulong yung kabit at mister ng kaibigan mo. Kung manahimik ang pamilya at itago ang nangyari, paano nila makuha ang hustisya? Ani pa sa ilang komento, at least sa kabilang banda, alam na ng pamilya niya yung problema niya. Kumbaga, laban na ng buong pamilya niya yan. Sana makarecover po siya at makauwi ng Pinas para sa pamilya at mga anak niya na naghihintay sa kanya. Bakit ba kasi may mga babaeng kahilig-hilig pumatol sa mga may asawa? Di man lang maawa sa mga anak. Kaya sa mga kababayan ko kababaihan, kung mangyari man ito sa atin, wag naman sana, mas mabuti pa sigurong tarikura na lang din natin kaysa sasakit pa ang ulo natin sa mga lalaking di naman karapat dapat mahalin ng lubusan. Pinanganak naman tayong mag-isa kaya kaya natin mabuhay ng walang kasama. Kaya sa mga may mister na matitino, isa po kayo sa pinagpapala, Kabayan. Kaya palagi po kayong mag-ingat dahil naghihintay po sila sa inyong pag-uwi sa Pilipinas.